Madilim ang gabi sa Quezon City, dekada 90. Ang hangin ay mabigat, may halong amoy ng ulan at lumang kahoy. Sa isang maliit na bahay, sa tabi ng kalsada, sa barangay Bagong Pag-asa, nakaupo si Isabela Ramirez sa sala, mag-isa, nakatitig sa lumang larawan ng kanilang pamilya. Ang ilaw ng lampara ay naglalaro sa kanyang mga mata, nagpapakita ng bawat kirot na hindi niya masabi. Sa loob ng maraming taon, pinanindigan niya ang kanyang pamilya. Nagtitiis ng mga simpleng hamon ng buhay. Ngunit ngayon, tila ang lupa sa ilalim ng kanyang paa ay unti-unting nawawala. Si Isabela, 28 taong gulang, may long wavy black hair, mata na kulay tsokolate at kutis na maputi, ngunit may banayad na kayumangging tono lang araw-araw na trabaho. Ang kanyang anyo ay nagpapakita ng lakas at tapang, ngunit sa loob, may sugat na hindi pa gumagaling. Sa kanyang harapan, nakatayo ang kanyang ina at ama, si Don Ricardo Ramirez, 51 taong gulang, matangkad, may bigat ng pananagutan sa bawat kilos, at si Aling Maria Ramirez, 48 taong gulang, mahinahon ngunit may malasakit na matindi, parehong nakasuot ng simpleng damit ng mga panahong iyon. Isabela, bakit parang malungkot ka ngayong gabi? Mahinang tanong ng ina. Ngumiti si Isabela, pilit na itinatago ang kirot. Wala po inay, iniisip ko lang ang nakaraan. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, alam ng magulang niya na may kakaibang bumabagabag sa kanyang puso. Hindi lamang ito simpleng lungkot. Lumapit sa kanya si Miguel Santos, 30 taong gulang, asawa o kasintahan sa panahong iyon, nakasuot ng simpleng polo at maong, buhok itim at maayos na kinumot, mata kayumanggi, may halong pagkabagab at malasakit. Pinisil niya ang kamay ni Isabela, sinubukang magbigay ng kapanatagan. Isabela, anong nangyari? Alam mong nandito ako para sa iyo. Ngunit si Isabela ay tumango lamang, nakatingin sa malayo. Sa kanyang isip ang alaala ng isang lihim na sulat na nahulog sa mesa ng kanilang bahay. Ilang araw na ang nakalipas ay paulit-ulit na nagpapasiklab ng init sa kanyang dibdib. Si Camila Ramirez, 25 taong gulang, kapatid ni Isabela, may buhok na brown at tuwid, mata berde, may ngiting nakakabighani, ngunit may tinatagong layunin, ay tahimik na nanonood mula sa dulo ng silid. Hindi pa alam ng lahat. Aling Maria, Don Ricardo, mahinang bulong ni Isabela, mayroon akong dapat malaman. At sa palagay ko, malalaman ko na ngayon. Ang magulang niya ay nag-ugat sa kanilang upuan. May halong pangamba at pagtataka. Hindi nila alam kung anong bagong unos ang paparating. Ang bawat salita, bawat galaw ni Isabela ay puno ng bigat. Lumapit si Elena Cruz, kaibigan at tagapayo, 29 taong gulang, may brown hair, ondulado, mata tsokolate, etnikong Filipino, kilala sa kanyang empatiya at katalinuhan na sa bawat sitwasyon ay handang magbigay ng payo. Isabela, sabi niya, huwag kang magmadali. Lahat ng bagay ay may tamang oras. Ngunit alam mo, kailangan mong maging handa sa anumang ibubunyag sa'yo. Tahimik ang gabi, habang ang mga anino mula sa mga lampara at mga kurtina ay sumasayaw sa dingding. Sa labas, naririnig ang tunog ng jeep at tricycle, mga tunog na karaniwan lamang sa kalsada ng Quezon City. Ngunit sa loob ng bahay, si Isabela ay tumayo, lumakad patungo sa lamesa kung saan nakatambak ang mga lumang sulat at litrato. Pinulot niya ang isang sobre, may tinta na bahagyang kumupas. Nang buksan, nakita niya ang sulat mula sa kanyang kapatid. Isabela, hindi ko na kayang itago. Masakit ito, ngunit kailangan mong malaman. Camila, parang huminto ang oras sa mundo ni Isabela. Ang bawat titik ay parang kutsilyo tumusok sa kanyang puso. Napahagulgol siya,
ngunit pinilit na manahimik. Ang kanyang mga mata ay naglaho sa mga luha na hindi pa handang bumagsak. Lumapit si Miguel at hinawakan ang kanyang balikat. Isabela, anong nangyari? Ngunit sa kanyang puso, alam niya na hindi sapat ang mga salita ni Miguel para mapawi ang kirot. Ang taong pinakamalapit sa kanya, ang kapatid niya, ay nagtaksil at ngayon ay nagbubukas ng pintuan sa isang trahedya na magbabago sa kanilang pamilya magpakailanman. Sa puntong iyon, ang mga mata ni Isabela ay nagliwanag puno ng galit, pagkadismaya at determinasyon. Alam niya na ang gabing ito ay simula pa lamang ng isang mahaba at masalimuot na kwento. Sa labas ng bintana, ang buwan ay bahagyang natatabingan ng ulap. Ang malamig na hangin ay humihip sa silid, tila bang nakikiramay sa sakit ni Isabela. Ngunit sa kabila ng lahat, may apoy na nagsisimulang sumiklab sa kanyang dibdib. Isang apoy na magtutulak sa kanya na harapin ang lahat. Kahit gaano kasakit, hindi ko hahayaan na sirain ang lahat ng ating pinagsamahan. Bulong niya sa sarili. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan kahit masaktan ako ng husto. At doon, sa gitna ng katahimikan ng dekada 90, nagsimula ang tunay na bangungot. Ang trahedya ng tiwala na nawasak, ang lihim na itinago ng kapatid, at ang pagbubukas ng pinto sa isang kuwento ng pagtataksil at pagkabigo na magbabalik tanaw sa bawat puso na nagbahal. Isabela Ramirez, sa kanyang lakas at tapang, ay handa na. Sa bawat hakbang na kanyang gagawin, bawat lihim na kanyang matutuklasan, at bawat emosyon na kanyang mararamdaman, ang mundo niya ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kaibigan, at ang bawat relasyon sa paligid niya ay maaapektuhan. Tangtanging tanong ay paano niya haharapin ang katotohanan. Ngunit bago pa siya makalapit sa sagot, may isang tinig na bumulong sa kanyang tainga. Handa na ba sa katotohanan, Isabela? Hindi lahat ng lihim ay magdudulot ng ginhawa. Si Elena, tahimik ngunit matalim ang pananaw, ay nakatayo sa tabi niya. Isabela, huwag kang mataot. Ang bawat desisyon mo ngayon ay maghuhubog ng iyong kinabukasan. At sa puntong iyon, lumalim ang katahimikan. Ang bawat sandali ay mabigat. Bawat paghinga ay may kasamang pangamba. At ang bawat mata na nakatitig kay Isabela ay naghihintay sa susunod na kilos ng babaeng ngayon nakatayo sa harap ng pinakamalaking pagtataksil sa kanyang buhay. Ang dekada 90 ay nagbukas ng isang kwento ng trahedya, tiwala at lihim. Isang kwento na magtatagal sa puso ng sinumang makakarinig. At sa gitna ng dilim, si Isabela Ramirez ay handa ng harapin ang apoy ng katotohanan kahit gaano kasakit at gaano man ito kalalim. Habang naglalakad si Isabela sa mahabang koridor ng kanilang bahay, naramdaman niya ang bigat ng bawat hakbang. Ang sahig ay malamig sa ilalim ng kanyang mga paa at ang mga pader ay puno ng alaala ng nakaraan. Ang bawat laraw. Si Camila Ramirez, kapatid ni Isabela, ay tahimik na nagmamasid mula sa itaas ng hagdan. Ang kanyang berde na mga mata na dati puno ng kasiyahan, ngayon ay may halong kaba at pag-aalinlangan. Ang kanyang brown na tuwid na buhok ay mahigpit na nakaali, parang simbolo ng kanyang pagtatangkang itago ang lihim na maaaring sumira sa lahat. Isabela, sabi ni Camila, habang bumaba sa hagdan, kailangan nating mag-usap. Tumigil si Isabela sa kanyang paglakad. Ang kanyang mga mata ay tumutok sa kapatid, puno ng halong galit, sakit at pagtataka. Ngayon ka lang nagsalita, Camila? Ilang araw nang nagtatago ang lihim mo sa sulat na iyon? Ang hangin sa silid ay tila huminto. Ang bawat salita ay mabigat, bawat paghinga ay puno ng tensyon. Ang mga pader ay parang nakikinig, at ang mga anino mula sa lumang lampara ay sumasayaw sa anilang muka. Alam kong masakit ito, Isabela, ngunit hindi ko sinasadya na. Umpisa ni Camila. Hindi mo sinasadya?
Camila, ito ay trahedya. Ang tiwala ay nawasak. Paano mo nagawang itago ito sa akin? Ang tinig ni Isabela ay halos basag sa galit at kirot. Sa kabilang dulo ng bahay, si Don Ricardo at Aling Maria ay tahimik na nakatingin. Hindi mapapaniwala sa kanilang naririnig. Ang kanilang mga puso ay puno ng pangamba, hindi lamang para sa kanilang mga anak, kundi para sa hinaharap ng buong pamilya. Si Miguel Santos na patuloy na nakatingin kay Isabela ay naglakad palapit at humawak sa kanyang kamay. Isabela, kailangan mong huminga. Anuman ang nangyari, hahanapin natin ang paraan para malampasan ito. Ngunit ang puso ni Isabela ay hindi makinig sa mga malumanay na salita. Ang bawat salita ni Camila ay parang kulo ng apoy na patuloy na nagpapasiklab sa sugat ng kanyang damdamin. Camila, bakit? Bakit mo ginawa ito sa akin? Sa amin, bulong ni Isabela, habang ang mga luha ay unti-unting bumabagsak mula sa kanyang mga mata. Ang tahimik na gabi sa Quezon City ay naging saksi sa pinakamalalim na trahedya ng pamilya Ramirez. Sa labas, ang mga kalsada ay puno ng karaniwang ingay, mga jeep at tricycle, mga tawanan ng mga bata. Ngunit sa loob ng bahay, ang oras ay huminto. Si Elena Cruz ay lumapit sa gilid. Iniabot ang kamay kay Isabela. Alam mo, minsan ang katotohanan ay masakit, ngunit kailangan naping harapin ito upang makalaya. Ang mga salita ni Elena ay may halong empatiya at tapang, ngunit sa puso ni Isabela, ang sakit ay tila hindi mawawala. Ang pagtataksil ng kapatid ay isang sugat na lalalim sa bawat sandali. Sa puntong iyon, nagdesisyon si Isabela na hindi siya mananahimik. Kinuha niya ang lumang album ng larawan, pinakita ang mga larawan ni Camila at Miguel. Tanungin ko ang bawat tao, sino ang nakakaalam ng lihim na ito? Sino ang kasama sa pagtataksil? Si Camila ay humarap, natutulala, hindi makapagsalita. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at ang kanyang katawan ay nanininigig. Alam niya na ang bawat kilos niya ngayon ay magbubunyag ng katotohanan at baka ang lahat ay masira. Si Don Ricardo na matagal ng tahimik ay lumapit at humarap sa kanyang mga anak. Hindi natin kailangan ng galit ngayon, ngunit ang bawat kilos natin ay may epekto. Dapat nating harapin ang katotohanan ng may respeto. Kahit masakit ito, ngunit para kay Isabela, ang respeto ay mahirap ipagkaloob. Ang bawat alaala ng pagkabata, ang bawat pangako ng pagmamahalan sa pamilya, ay tila nilamon ng pagtataksil. Camila, kailangan mong sabihin sa akin ang buong katotohanan. Wala nang paligoy-ligoy. Utos ni Isabela habang pinipilit ang kanyang boses na manatiling kalmado, ngunit may halong galit. Ang mga mata ni Camila ay naglalo sa luha. Hindi ko sinasadya na saktan ka, Isabela. Ngunit mahal na mahal kita at may dahilan ako. Ngunit naputol muli ang salita ng kaba at takot. Si Miguel, na patuloy na nakatingin sa dalawa, ay huminga ng malalim. Isabela, kailangan nating mag-usap ng maayos. Ang galit mo ay naiintindihan ko, ngunit baka may paliwanag siya. Ang bawat sandali ay parang pag-inog ng mundo sa loob ng bahay. Ang mga pader ay naglalaman ng bawat emosyon, galit, panghihinayang at takot. Ang bawat hakbang ay may kasamang bigat. Sa labas, ang buwan ay unti-unting sumisilip mula sa likod ng mga ulap, naglalaro sa mga anino sa loob ng silid. Ang lamig ng gabi ay pumapasok sa bawat sulok, ngunit ang init ng damdamin sa loob ng bahay ay parang apoy na hindi mapatay. Si Isabela ay lumapit kay Camila, halos hawak ang kanyang mukha at sinabing, kailangan kong malaman lahat. Ngayon, hindi ko hahayaan na may tinatagong lihim sa ating pamilya. Kung may tiwala pa, sabihin mo na. Si Camila sa wakas ay nagbuntong hininga at unti-unti ay inilantad ang lahat, ang lihim na relasyon, ang pagtatapsil at ang dahilan kung bakit niya ito ginawa. Ang bawat salita ay parang suntok sa dibdib ni Isabela, ngunit sa parehong pagkakataon,
Ito ay nagbigay liwanag sa dilim ng kanyang katanungan. Habang nagtatapos ang gabing iyon, si Isabela, kahit puno ng sakit, ay nagdesisyon na hindi hayaang masira ang kanyang sarili o ang pamilya dahil sa pagtataksil. Ang bawat sandali ay nagtuturo ng isang mahalagang aral. Sa kabila ng trahedya, may lakas na matatagpuan sa pagharap sa katotohanan, sa pag-unawa at sa pagpili ng tama kahit masakit. Ang Quezon City dekada 90 ay muling naging tahimik, ngunit sa loob ng bahay ng Ramirez, ang emosyon ay nanatiling malakas. Isang gabing hindi malilimutan ng sinuman at isang simula ng muling pagkakabuo at pagharap sa kinabukasan. Sa sumunod na umaga sa Quezon City, ang liwanag ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa bintana ng tahanan ng Ramirez. Ang hangin ay malamig, may halong amoy ng kape at sariwang tinapay mula sa kapitbahay. Si Isabela ay nakaupo sa sulok ng sala, tinitingnan ang kanyang kamay, iniisip ang lahat ng nangyari kagabi. Ang bawat sandali ay muling naglalaro sa kanyang isipan. Ang pagtataksil ng kapatid, ang galit at ang bigat ng katotohanang kailangang harapin. Si Camila, na tahimik na nakaupo sa tapat niya, ay nakatingin sa sahig. Pilit kinokontrol ang sariling damdamin. Ang kanyang mga mata, berde at malalim, ay puno ng panghihinayang at takot. Alam niya ang bawat hakbang niya mula ngayon ay may kasamang responsibilidad. Isabela, wika ni Miguel habang lumalapit at umuupo sa tabi niya. Hindi mo kailangan na dalhin ang bigat na ito mag-isa. Pwede tayong mag-usap. Pwede nating ayus. Ngunit ang puso ni Isabela ay parang bato. Ang galit at sakit ay hindi madaling mapawi. Miguel, naiintindihan ko ang sinasabi mo. Ngunit paano mo mapapalitan ang tiwala na nawasak? Ang bawat halakhak, bawat kwento na pinagsaluhan namin ni Camila, lahat iyon ay nagbago. Si Don Ricardo at Aling Maria, na nakaupo sa likod, ay tahimik na nakamasid, tila nag-iisip kung paano nila aalalayan ang kanilang mga anak. Kailangan nating magkausap ng tapat, sabi ni Don Ricardo. Ngunit ang galit at sama ng loob ay hindi solusyon. Ang bawat isa ay may karapatan sa paliwanag, ngunit kailangan nating pakinggan ng maayos. Habang nag-uusap ang pamilya, biglang pumasok si Elena Cruz, isang matalit na kaibigan ni Isabela at miyembro ng kanilang komunidad sa Quezon City. Alam nyo, minsan ang katotohanan ay mahirap tanggapin, ngunit sa pamamagitan ng pagtanggap nito, makakahanap tayo ng lakas. Wika niya, may halong empatiya at tapang. Paano mo nasabi iyon, Elena? Tanong ni Isabela, bahagyang nanginginig ang tinig. Paano mo malalaman ang sakit na nararamdaman ko ngayon? Isabela, sagot ni Elena, hindi ko man maramdaman ang eksaktong sakit mo, ngunit nakikita ko ang tapang mo. Nakikita ko kung paano mo hinaharap ang lahat ng ito. At iyon ang mahalaga. Gusto ko lang ipaalala sa iyo, huwag mong hayaan na ang pagtataksil ng isa ay sirain ang iyong sarili o ang iyong relasyon sa iba. Si Camila ay bahagyang lumapit kay Isabela. Alam kong nasaktan kita at wala akong dahilan na sapat upang mapawi ang sakit na naramdaman mo. Ngunit handa akong gumawa ng anumang paraan para maayos ito, para sa atin, para sa pamilya. Ang bawat salita ay parang kidlat na dumagundong sa loob ng puso ni Isabela. May halong pagkalito, galit at kahit kaunting pag-asa. Camila, handa akong makinig, ngunit hindi ako titigil sa pagtatanong. Kailangan kong malaman ang lahat upang walang natirang lihim. Sa puntong iyon, si Miguel ay nagtanong, mga kaibigan, mga taga-subaybay, paano kung kayo ang nasa posisyon ni Isabela? Ano ang gagawin ninyo kung ang pinakamalapit mong tao ay nagtaksil sa iyo? I-komento sa ibaba ang inyong saloobin at ibahagi ang inyong karanasan. Ang inyong pananaw ay mahalaga para sa amin. Ang pamilya Ramirez ay patuloy na nag-uusap. Bawat isa ay sinusubukan na maunawaan ang damdamin ng iba. Ang bawat kwento ni Camila
ay nagbukas ng bagong pinto sa kanilang emosyon, ang pagkakamali, ang panghihinayang, at ang posibilidad ng pagpapatawad. Habang lumilipas ang oras, napansin ni Isabela ang mga maliliit na detalye sa paligid, ang lumang plorera sa mesa na may mga natuyong bulaklak, ang larawan ng kanilang pagkabata sa dingding, at ang maliliit na palatandaan ng pagmamahalan sa bawat sulok ng bahay. Ang mga ito ay nagbigay sa kanya ng paalala kahit masakit. May mga bagay na hindi dapat sirain ng galit. Si Camila ay umupo sa tabi ni Isabela at humawak sa kanyang kamay. Isabela, alam kong hindi sapat ang aking mga salita, ngunit nais kong malaman mo. Handa akong itama ang aking pagkakamali. Hindi ko maibabalik ang nakaraan, ngunit maaari kong baguhin ang hinaharap. Ang tensyon sa silid ay dahan-dahang napalitan ng katahimikan na may halong pag-asa. Ang bawat isa ay nagsimula na muling pag-isipin ang kanilang relasyon, ang tiwala na unti-unting mabuo, at ang katotohanan na ang bawat pagkakamali ay may aral. Mga kaibigan, tanong ni Isabela habang nakatingin sa kamera, kung kayo ang nasa sitwasyong ito, paano ninyo haharapin ang taong nagtaksil sa inyo? Ikomento sa ibaba at sabay nating tuklasin ang tamang hakbang sa ganitong sitwasyon. Ang gabi ay dumating sa Quezon City at ang buwan ay sumisilip sa bawat sulok ng tahanan. Ang lamig ng hangin ay pumapasok sa bintana, ngunit sa loob, ang init ng damdamin ay naruroon. Isang paalala na ang bawat emosyon ay may kahulugan at bawat hakbang patungo sa pag-unawa ay hakbang patungo sa paghilom. Si Isabela, sa kabila ng sakit at galit, ay nagdesisyon na hindi siya mananahimik. Ang kanyang determinasyon ay nagbigay lakas sa kanyang pamilya at ang bawat hakbang na ginawa niya ay nagsimula ng proseso ng pagpapatawad, pag-unawa at muling pagtatatag ng tiwala. Si Miguel at Elena ay nanatiling malapit, handang suportahan si Isabela sa bawat hakbang. Si Camila ay nagpakita ng tunay na pagsisisi at kagustuhan na itama ang mali, habang ang mga magulang nila, Don Ricardo at Aling Maria, ay naging gabay at sandigan sa gitna ng emosyonal na bagyo. Habang papalapit ang hapon sa Quezon City, ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa pagitan ng matatayog na gusali, nagiiwan ng gintong liwanag sa mga kalye. Sa loob ng tahanan ng Ramirez, ang tensyon ay hindi pa rin ganap na naglaho. Si Isabela ay nakatayo sa tabi ng bintana, tinitingnan ang mga anino ng lungsod. Iniisip ang lahat ng nangyari at ang mga lihim na unti-unting lumalabas sa bawat sandali. Si Camila ay lumapit, tahimik. Umapit si Camila at nagsimulang ilahad ang mga lihim ng nakaraan. Ang hindi niya pagkakaunawaan sa trabaho, ang mga maling hakbang na nagdala ng pagkakaiba sa kanilang relasyon, at ang mga taong nagbago sa kanila nang hindi nila namamalayan. Ang bawat salita ay parang dagok, matindi at masakit, ngunit unti-unting nagbigay linaw sa mga pangyayari. Habang nakikinig si Isabela, nakatayo si Miguel sa likuran. Pinagmamasdan ang bawat detalye. Ngayon sabihin sa akin, kung ikaw ang nasa posisyon ni Isabela, paano mo haharapin ang sikreto ng taong pinakamalapit sa iyo na natuklasan? Magkomento sa ibaba at tatalakayin natin ang pinakamahusay na paraan ng pagkilos sa sitwasyong ito. Ang mga magulang nila, Don Ricardo at Aling Maria, ay tahimik na nakaupo sa sala, pinagmamasdan ang bawat emosyon ng kanilang mga anak. Alam nilang hindi ito simpleng sitwasyon. Ang bawat hakbang ay may malalim na epekto sa kanilang pamilya. Ang pagmamahal, galit at pagtataksil ay nagsanib sa isang komplikadong emosyonal na lansangan na kailangang tahakin ng bawat isa. Si Elena Cruz ay lumapit kay Isabela, mahigpit ang pagkatahawak sa kanyang kamay. Isabela, minsan ang pinakamalaking katotohanan ay masakit. Ngunit sa pamamagitan nito, makakahanap tayo ng lakas.
Ang bawat hakbang na ginagawa mo ngayon ay gabay sa tamang direksyon para sa hinaharap. Si Isabela ay napalingon kay Camila at sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na pagsisisi sa mga mata ng kapatid. Ang mga linyang iyon ay parang kidlat sa loob ng kanyang puso. Nagbigay liwanag, ngunit masakit pa rin. Camila, wika niya, ang sakit ay nararamdaman ko pa rin. Ngunit kailangan kong subukan. Subukan nating ayusin ang lahat para sa atin at para sa pamilya. Ang mga sandali ay parang eksena sa pelikula. Ang bawat detalye, ang malambot na liwanag ng hapon, ang malamig na simoy ng hangin mula sa bukas na bintana, ang maliliit na tunog ng mga hakbang sa sala ay nagdagdag sa tensyon at emosyon ng kwento. Sa ganitong pagkakataon, ang bawat manunood ay nadadala sa damdamin ni Isabela, ang galit, ang panghihinayang at ang kaunting pag-asa na unti-unting lumalabas. Ang kanyang desisyon na makinig at subukang magpatawad ay nagsimulang magbukas ng pinto sa muling pagkakaunawaan. Ngunit bago matapos ang araw, isang lihim ang lumabas na hindi inaasahan. Isang lumang liham mula sa yumaong lola ni Isabela at Camila ang natagpuan sa lumang drawer sa kwarto. Sa sulat, ibinunyag ang mga pagkakamali ng pamilya, ang mga desisyon na nagdala ng hindi pagkakaunawaan, at ang isang paalala, ang bawat pagkakamali ay may aral at ang bawat sugat ay may potensyal na maghilom kung haharapin ng may tapang at pag-unawa. Si Isabela ay nagbasa at ang bawat linya ay nagbigay ng kakaibang liwanag sa kanyang isipan. Napagtanto niya na ang pagtataksil ni Camila ay masalimuot, ngunit may dahilan at konteksto, at hindi lamang simpleng kasalanan. Ang kanyang puso ay unti-unting nagbukas sa posibilidad ng pagpapatawad, hindi dahil sa simpleng pagpapatawad, kundi dahil sa pag-unawa sa buong konteksto ng buhay. Si Camila ay lumapit at yumakap kay Isabela. Ang init ng yakap ay nagdala ng kaunting ginhawa. Isabela, handa akong gumawa ng lahat para maibalik ang tiwala mo. Hindi ko maibabalik ang nakaraan, ngunit pwede nating simulan ang bago. Ang mga magulang nila ay ngumiti, bahagyang luhaan, ngunit puno ng pag-asa. Alam nilang ang kanilang pamilya ay nakaranas ng mabigat na aral, ngunit sa bawat hakbang, may natutunang leksyon ang bawat isa. Ang tiwala ay mahalaga, ang bawat relasyon ay nangangailangan ng pag-unawa, at ang bawat pagkakamali ay may puwang para sa paghilom. Bago matapos ang gabi, si Miguel ay humarap muli sa kamera. Mga kaibigan, anong gagawin ninyo kung ang pinakamalapit na tao sa inyo ay nagtaksil? Paano ninyo Ang huling liwanag ng araw ay naglaho at ang buwan ay sumilip sa Quezon City. Nagbibigay liwanag sa bawat sulok ng lungsod. Sa loob ng tahanan ng Ramirez, ang gabi ay puno ng katahimikan, ngunit hindi ng lungkot lamang. Ang bawat isa ay may dalang aral na sa kabila ng pagtataksil at sakit, may pag-asa sa muling pagtatag ng tiwala, sa pag-unawa sa bawat desisyon at sa pagbibigay ng pagkakataon sa bawat isa na bumangon at magsimula muli. Si Isabela, sa wakas, ay nakaupo sa sahig ng sala, nakatingin sa buwan at napangiti ng bahagya. Alam niya na ang bawat hakbang na ginawa nila ay magbibigay ng bagong simula, hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi sa kanyang puso. Ang huling mensahe ay malinaw, kahit may kasalanan at pagkakamali, ang tapang Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mag-subscribe sa channel at i-on ang mga notification. Lagi ka naming dinadalhan ng mga nakakaantig na kwento at matinding pampamilyang drama. Mag-iwan ng like para matulungan ang channel at magkita-kita tayo sa susunod na video.